Sinasabi ng Biblia, nang ibalik ng Panginoon ang pagkabihag sa Sion, ito ay parang panaginip. Ang talatang ito ay naglalarawan kung ano ang nakatakdang gawin ng Diyos para sa iyo. Gaano man katuyo at hindi kaakit-akit ang iyong buhay hanggang ngayon, nagbabago ang mga bagay sa iyong pabor. Binubuksan ng Diyos ang mga malalaki at masaganang pinto para sa iyo na magpapatigil sa iyo, magpapatahimik sa iyong mga manunuya, at hahayaan kang lumuha ng hindi mapigilan. Maghanda para sa isang panahon na nangangako ng pagbabago at kinang. Narito na ang iyong oras para sumikat, nalalapit na ang pagbabago. Ito ang plano ng Diyos para sa iyo ngayong season. Tulad ni Maria, maaari mong itanong, paano mangyayari ang mga bagay na ito? Paano ko malalaman kung malapit na ang sandaling ito? Yan ang gusto kong ibahagi sa inyo sa video na ito. Malapit mo nang matuklasan ang mga palatandaan na tumuturo sa mga mahalagang pangakong ito, kaya patuloy na manood. Gayunpaman, kung hindi mo pa nagustuhan ang video na ito at nag-subscribe, mangyaring gawin ito ngayon upang makakuha ng access sa iba pang mga nakaka-inspire na video tulad nito. Mga minamahal, may ilang bagay na nangyayari sa iba't ibang panahon. Ang mga patak ng ulan ay bumabagsak lamang kapag ang mga ulap ay mabigat. Hindi mo makikita ang pagbuhos ng ulan kapag sumikat ang araw dahil hindi iyon ang tamang panahon. Ang lahat ng bagay sa iyong buhay ay hindi isang pagkakataon o swerte, ito ay tanda ng isang partikular na panahon sa iyong buhay. Hindi mo mababago ang proseso. Maaaring nawalan ka ng pananampalataya at pag-asa, ngunit nais kong manatili ka dahil darating ang pagbabago. Sinasabi sa atin ng Biblia kung paano nagpagal si Pedro at ang kanyang pangkat sa buong magdamag at walang nahuli. Nagpunta sila mula sa isang gilid ng dagat hanggang sa pinakamalalim na bahagi, itinapon ang kanilang mga lambat sa walang kabuluhan. Sumikat ang araw sa kanila at wala silang maisip na isda. Ngunit nang makatagpo nila si Jesus, ang lahat ay bumaling sa kanila. Nagbigay siya ng mga tagubilin, at nang sumunod sila, sinabi ng Biblia na nakatipon sila ng isang malaking grupo ng mga isda, kaya nabasag ang kanilang lambat. Ito ay isang napakalaking ani na nagbubura sa mahabang oras ng kawalan ng laman. Nabaliktad ang kanilang tag-araw. Ito rin ang magiging karanasan mo. Nakatakdang gawing sayaw ng Diyos ang iyong pagluluksa at pagiging mabunga. Kaya't magpatuloy sa akin habang sinusuri natin ang mga palatandaan na nagpapakitang nasa bingit ka lang ng kadakilaan. Ang mga palatandaang ito ay pupukaw sa pananampalataya at pag-asa sa iyo na maghintay sa Diyos. Sign number 1, nagsisimulang lumabas ang mga bagong oportunidad. Isa sa mga kilalang palatandaan na mapapansin mo kapag ikaw ay nasa isang panahon ng banal na pagbabalik-tanaw ay ang pagkakaroon at kasaganaan ng mga bagong pagkakataon. Ang mga bagong pagkakataon ay mga payo na may bagong season na nagbubukas sa harap mo. Ang mga ito ay patunay ng nasagot na mga panalangin at isang palatandaan na dapat kang magsimulang magsaya para sa mga dakilang bagay na inilaan ng Diyos para sa iyo. Ang mga bagong pagkakataon ay maaaring nasa iba't ibang anyo. Maaaring ito ay sa iyong karera, negosyo, kalusugan, o mga relasyon. Maaaring nagdarasal ka ng husto tungkol sa isang bagay o isang tao, at pagkatapos ay napansin mo na ang isang bagong pagkakataon upang itama ang mali sa lugar na iyon. Ang nangyayari ay inihahanda ka ng Diyos para sa isang banal na pagbabago. Plano ng Diyos na baguhin ang sitwasyong nagbigay sa iyo ng sakit at kahihiyan. Nais niyang bigyan ka ng kagandahan para sa abo at kagalakan para sa pagluluksa. Ngunit dapat kang maging sensitibo sa mga pagkakataon. Ang ilang mga tao ay nakakaligtaan ng mga mahahalagang pagkakataon na binubuksan ng Diyos para sa kanila. Namimiss nila ang mga ito dahil sila ay insensitive o hindi alam kung paano makilala ang mga pagkakataon. Minsan, ang mga pagkakataon ay hindi darating sa paraang inaasahan mo. Hindi lahat ng pagkakataon ay magpapakita ng kanilang mga sarili bilang mga pagkakataon. Karamihan sa mga pagkakataon ay darating bilang mga problema, pagkabigo, at pag-urong. Ngunit kailangan mong makita ang lampas sa ibabaw. Dapat mong makita ang mga pagkakataon kahit na sa mga sitwasyong mukhang depriving at disadvantage.
Ang mga bagong pagkakataon na bukas sa iyo batay sa pabor at awa ng Diyos ang pangunahing paraan ng Diyos sa pagsasabi sa iyo na ang isang pambihirang tagumpay ay malapit na. Dapat mong tanggapin ang pagkakataon at maging handa na gamitin ito. Gayon din, ang ilang mga pagkakataon ay walang mahabang buhay. Ang ilan ay dumarating at umalis na parang isang kisap mata, at sa oras na napagtanto mo ito, ang pagkakataon ay nawala. Hindi ito dapat mangyari sa iyo. Habang nagdarasal ka, siguraduhing manonood ka. Sinasabi ng Biblia sa Lucas 21:36, lagi kayong magbantay, at manalangin na kayo ay makatakas sa lahat ng mangyayari, at upang kayo ay makatayo sa harap ng Anak ng Tao. Hindi sapat ang manalangin ng mag-isa. Mas mabuting manood at manalangin upang makita ang mga pagkakataon pagdating nila. Pangalawang palatandaan, lakas ng loob na kumuha ng mga panganib. Ang katapangan ay isang katangiang nawawala sa buhay ng maraming mananampalataya. Nasa kanila ang banal na espiritu, ngunit kulang ang tapang na dulot ng pagbibigay kapangyarihan ng espiritu sa kanilang buhay. Ngunit dapat mong maunawaan na upang maging benepisyaryo ng kadakilaan na inihanda at inihanda ng Diyos para sa iyo, dapat kang maging matapang. Kailangan mong maging matapang para makipagsapalaran. Minsan, nahuhuli tayo sa web ng takot sa maaaring mangyari, at kung ano ang maaaring magkamali. Pinipigilan tayo ng takot na kumilos at gawin ang dapat nating gawin. Pinipigilan tayo ng takot at pinipigilan tayo dahil natatakot tayo sa kahihinatnan. Gayunpaman, ang isa sa mga palatandaan na nagbukas sa iyo ang isang bagong panahon ay napapansin mo na mayroon kang lakas ng loob na gawin ang mga bagay na tila imposible noon. Ang pangunawa at matibay na pananampalataya sa Diyos ay nagtataguyod ng tapang na ito. Ito ay hindi lamang isang matapang na mukha o pagkakaroon ng isang matatag na hitsura, ito ay ang pag-alam na walang maaaring makapinsala sa iyo kapag nakipagsapalaran ka. Ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot kundi ang kakayahang kumilos sa gitna ng takot. Ang mga nakakamit ng kadakilaan ay sapat na lakas ng loob na gawin ang hindi sikat. Kung kailangan mo ng pag-apruba ng lahat ng tao sa paligid mo bago gumawa ng anumang makabuluhang bagay, wala ka kung ano ang kinakailangan upang maging mahusay. Laging hihilingin ng Diyos na gawin mo ang isang bagay na hindi mo handa. Isa sa mga palatandaan na inihahanda ka ng Diyos para sa isang panahon ng kadakilaan ay ang paglalagay niya ng kusang puso sa iyo at tinuturuan ka kung paano maging matapang at malakas. Matapang si David sa pagharap kay Goliath. Tumakbo siya patungo sa mismong bagay na tinakasan ng iba. Huwag pabayaan ang tanda na ito. Kapag nakita mo ang iyong sarili na sumusulong patungo sa mga pagkakataon at matapang ang kinakatakutan ng iba, alamin na ang iyong buhay ay malapit nang bumalik. Tatlong tanda, tumaas na pananampalataya at pag-asa. Minsan, kapag hinampas ka ng mga unos ng buhay at nakaranas ka ng maraming kabiguan, hilig mong libangin ang kalungkutan, depresyon, at pag-aalala. Karaniwan, ang kalikasan ng tao ay magiging malungkot kapag ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano, ngunit dapat mong matutunang linangin ang puso ng pananampalataya at pag-asa sa Diyos. Ang pangunahing layunin ng dyablo sa pagpapadala sa iyo ng mga pagsubok, tukso, at kapighatian ay upang matiyak na ikaw ay panghinaan ng loob at mawawalan ng pananampalataya sa Diyos. Kung huminto ka sa paniniwala sa Diyos o wala kang nakitang dahilan para magtiwala muli sa Diyos, ginawa mong vulnerable ang iyong sarili sa kanyang mga pag-atake. Hinahanap ng dyablo kung sino ang lalamunin. Siya ay isang magnanakaw ng iyong kagalakan, papatayin ang iyong pananampalataya, at sisira sa iyong pag-asa sa Diyos. Dapat kang manindigan ng matatag sa mga pangako ng salita ng Diyos sa halip na hayaan ang iyong sarili na maimpluwensyahan ng mga pangyayari sa paligid mo. Kung inihahanda ka ng Diyos para sa isang banal na pagbabago, tinitiyak niyang buhay ang iyong pananampalataya. Minsan, nagdududa ka sa Diyos at gusto mo nang sumuko, ngunit bago ang susunod na araw, nagpapadala siya ng pampatibay loob upang hikayatin kang patuloy na maniwala. Maaaring ito ay isang random na salita na maririnig mo mula sa isang tao sa tabi ng daan.
Ito ay maaaring kalikasan o random na text mula sa isang tao. Maaari pa nga itong maging bahagi ng lyrics ng isang kanta. Sisiguraduhin ng Diyos na ang iyong pananampalataya ay mananatiling buhay at matatag. Maaaring ito ay kasing liit ng buto ng mustasa, ngunit kailangang may pananampalataya para kumilos ang Diyos. Sinasabi ng Biblia na ang anumang ginawa sa labas ng pananampalataya ay kasalanan. Hindi maaaring kumilos ang Diyos sa isang lugar na walang pananampalataya. Kailangan mong maniwala sa ipinapakita at sinasabi ng Diyos sa iyo. Dapat mong hawakan ito, mahal, kahit na hindi mo ito nakikita. Ito ang dahilan kung bakit palaging tinatanong ni Jesus ang mga tao kung naniniwala sila na maaari niyang pagalingin sila bago sila pagalingin. Gusto niyang makita kung may tiwala sila sa Kanya. Sinabi ng isa sa kanila, sa tingin ko ay hindi. Tulungan ang aking kawalan ng pananampalataya. Sinabi niya yon dahil alam niyang naghihintay si Jesus sa kanyang pananampalataya. Ang pananampalataya ay isang kinakailangan para sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kung mapapansin mong laging may sinag ng pananampalataya at pag-asa sa iyong puso kapag umaasang susuko ka sa iyong mga pangarap o mga pangako ng Diyos, nais ng Diyos na asahan mo ang isang bagay na dinadala niya para sa iyo. Nangangahulugan ito na ang Diyos ay may mahusay at napakalaking plano para sa iyo. Siya ay nagpaplano ng isang bagay na mapaghimala at hindi mo kailangang makita ito, kailangan mo lamang maniwala. Lagda bilang 4, mga banal na koneksyon at pagkikita. Tulad ng sinabi natin tungkol dito sa sign number 3, ang mga banal na koneksyon at supernatural na pagtatagpo ay ilan sa pinakamalinaw na patunay na ito ang panahon ng iyong banal na pagbabalik. Ang mga banal na koneksyon at pagkakaibigan ay malinaw na mga palatandaan na naglalagay sa iyo sa isang lugar na inaasahan. Kung pagpapalain ka ng Diyos, isa sa mga paraan na pagpapalain ka niya ay sa pamamagitan ng mga tao. Ang paraan ng Diyos sa paggawa ng mga bagay ay sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at mga tao. Kailangan mong maging mulat sa uri ng mga tao na dinadala ng Diyos sa iyong paligid sa ilang mga panahon ng iyong buhay. May mga tiyak na panahon kung saan parang binabago ng Diyos ang iyong mga kaibigan o dinadala ka ng Diyos sa ibang hanay ng mga tao. Dapat mong mapagtanto na sila ang sikreto sa iyong nasagot na mga panalangin. Madalas nating minamaliit ang mga taong hindi kamukha ng mga inaasahan nating makita. Maaaring hindi ang mga tao ang mga hari at reyna na inaasahan nating makilala, ngunit maaaring sila ang daan patungo sa hari at reyna na nais nating makita. Tulad ni Joseph, na nasa bilangguan, kailangan niyang makita si Paraon, ngunit hindi niya ito makikita kung wala ang kanyang koneksyon sa katiwala ng hari upang iugnay siya sa hari. Hindi makikilala ni Jose ang hari kung hindi niya pinakitunguhan ng mabuti ang katiwala ng kopa. May mga taong ipinadala ng Diyos sa atin na hindi mukhang dakila, ngunit ang susi sa ating kadakilaan. Kung paano natin pinangangasiwaan ang ating relasyon sa kanila ay maaaring magdulot ng ating pagbangon o pagbagsak sa hinaharap. Dapat nating maunawaan na ang kasalukuyang kalagayan ng mga tao ay walang masasabi tungkol sa kanilang kinabukasan. Huwag husgahan ang mga tao kung sino sila ngayon. Hindi alam ni Joseph na ang katiwala ng kopa ang magdadala sa kanya sa palasyo. Para sa ikabubuti ni Joseph na tinulungan niya itong bigyang kahulugan ang kanyang panaginip. Kung naging makasarili si Jose sa pagbibigay kahulugan sa kanyang panaginip, hindi malalaman ng katiwala ng kopa na kaya niyang ipaliwanag ang mga panaginip at nanatili sana si Jose sa bilangguan. Matutong gumawa ng mabuti sa mga tao. Sinasabi ng Biblia sa Galatia 6:9, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa tamang panahon ay aani tayo kung hindi tayo susuko. Kaya't habang mayroon tayong pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kabilang sa pamilya ng mga mananampalataya. Huwag magsawa sa paggawa ng tama para sa mga tao, dahil hindi mo alam kung saan ka mag-aani. Huwag hamakin ang mga tao. Lumayo sa mga taong nangungutya sa ibang tao. Kung kinukutya mo ang ibang tao, hinaraan mo ang iyong sarili sa pagtanggap ng anumang kabutihang maaaring magmula sa kanila.
Ang paraan ng Diyos sa pagpapala sa mga tao ay sa pamamagitan ng mga tao. Huwag kalimutan iyon. Palatandaan bilang 5, isang pakiramdam ng espiritual na paggising. Kapag ito ay panahon ng iyong kadakilaan at banal na pagbabalik, mapapansin mo ang isang apoy na nagniningning sa iyong puso patungo sa iyong relasyon sa Diyos. Matutuklasan mo na mayroon kang malakas na pagpayag at pagnanais na gumugol ng oras sa Diyos. Gigisingin ka ng Diyos sa espiritual na paraan upang gawing sensitibo ka sa mga nangyayari at tiyaking nakikipag-ugnayan ka sa Kanya upang madaling makatanggap ng mga direksyon at patnubay patungo sa iyong mga banal na pagpapala. Minsan, ang paggising na ito ay maaaring nasa anyo ng isang taos pusong kagalakan sa mga bagay ng Diyos o isang pakiramdam ng pagiging bago at kaligayahan kapag may kaugnayan sa Diyos. Ang paggising na ito ay nag-udyok sa iyo na tunguhin ang Diyos ng higit pa at higit pa ng hindi nababaliw. Upang maranasan ang mga banal na pagtatagpo, kailangan mong manabik sa Diyos. May mga taong nananabik sa Diyos, ngunit hindi nila alam na Diyos ang kanilang hinahanap. Alam nilang walang laman ang kanilang puso, isang palaisipan na sinusubukan nilang lutasin, isang bugtong na hindi nila maintindihan ngunit gustong malaman, ngunit hindi nila alam kung ano ang kanilang hinahanap. Sinasabi ng Biblia na dadalhin tayo ng Diyos at hahabulin natin siya. Ginagamit ng Diyos ang espiritual na paggising upang ilapit ka sa Kanya. Ito ay upang ihanda ka para sa kadakilaan sa pamamagitan ng pagtuturo sa iyo ng mga katotohanan sa mga banal na kasulatan at pagtulong sa iyo na umayon sa katangian at larawan ni Kristo. Hindi lamang kayo magkakaroon ng kagalakan, makikita mo ang kagalakan ng iyong kaligtasan kapag ikaw ay nasa iyong panahon ng banal na pagbabalik. Hindi lamang dahil ang mga bagay ay gumagana ng maayos para sa iyo, kundi dahil ikaw ay nasa perpektong kalooban ng Diyos. Sign number 6, isang nabagong pasyon at layunin. Ang iyong panahon ng kadakilaan ay may kasamang panibagong pasanin para sa layunin at isang banal na agenda. Kung nabigo kang maging madamdamin tungkol sa iyong layunin, hindi ka makakatuntong sa kadakilaan na inihanda ng Diyos para sa iyo. Isa sa mga bagay na kailangan mo upang makapasok sa iyong kadakilaan ay ang isang malakas na antas ng pagnanasa at pagnanais para sa iyong layunin. Hindi sapat na malaman na mayroon kang layunin, dapat ay madamdamin ka sa iyong layunin. Maraming mananampalataya ang naghahangad lamang na maunawaan ang kanilang layunin, ngunit hindi kailanman nagsusumikap na maging masigasig at pabigat sa kanilang layunin. Ang bawat tungkuling ibinibigay sa iyo ng Diyos ay kailangang mag-udyok sa iyo tungo sa pagkilos. Kung hindi ka gumawa ng mga hakbang tungkol sa mga pangarap na ibinigay sa iyo ng Diyos, mabubuhay ka lamang sa mga panaginip, ngunit hindi mo ito makikita sa katotohanan. Ang landas tungo sa pagiging dakila ay kasama ng mga sakripisyo at kahilingan. Bawat pagpapala ay may kasamang krus. Upang akayin ka ng Diyos patungo sa iyong landas ng kadakilaan, kailangan niyang magtanim ng matinding pagnanais para sa layunin sa iyong puso. Yakapin ang iyong layunin at sikaping mamuhay para dito. Hayaang akayin ka ng iyong layunin sa kung ano ang gagawin at kung saan pupunta. Iyan ang pinakamalinaw na landas tungo sa kadakilaan. 7 palatandaan, hindi natitinag na kapayapaan at kagalakan sa kaguluhan. Ang pagkakaroon ng banal na pakiramdam ng kalmado, kapayapaan, at katiyakan sa kaguluhan ay nangangahulugan na ikaw ay pumasok sa isang panahon ng banal na pagbabago. Maaaring nagbago ang iyong season, ngunit maaaring hindi ka nakakaranas ng pagbabago dahil hindi pa ito ang perpektong timing para sa pagpapakita. Gayunpaman, ang ilang mga palatandaan ay nagsasabi sa amin na pumasok kami sa isang bagong season. Ang pagkakaroon ng hindi matitinag na kapayapaan ay isa sa mga palatandaan ng Diyos na nakapasok ka sa isang kaharian kung saan ang banal ay ang iyong normal na karanasan. Dapat mong madalas na makita ang kadakilaan na iyong ninanais bago ito magpakita, at kapag ang mga bagay ay mukhang patungo sa timog, nananatili kang kalmado at hindi natitinag. Ito ay dahil pumasok ka sa isang bagong panahon kung saan posible ang imposible. Sign number 8, isang pagbabago sa iyong pananaw.
Sinasabi ng Biblia sa Aklat ng Kawikaan 23:7 na kung paanong iniisip ng tao sa kanyang puso, gayon din siya. Kung walang pagbabago sa iyong puso at isipan, walang tunay na pagbabago sa iyong buhay. Isa sa mga bagay na matutuklasan mo ay patuloy kang inaakay ng Espiritu Santo sa ilang materyal na dapat mong pag-aralan. Minsan, sinasabi niya sa iyo ang mga bagay na dapat baguhin sa iyong pag-isip. Ipinapaalam niya sa iyo kung ano ang kailangang itama sa iyong mindset. Ang iyong mindset ay ang daanan kung saan pinapayagan mo ang Diyos na magpakita sa iyong buhay. Maaari mong hadlangan ang Diyos sa pamamagitan ng pagkakaroon ng limitadong pag-isip. Kung hindi ka naniniwala sa Diyos o sa Kanyang mga salita, ikaw ang magiging hadlang sa iyong pagpapalaya at tadhana. Ito ang dahilan kung bakit siya ay madalas na nagbukas sa iyo sa mas malalaking sukat ng kanyang kapangyarihan, kakayahan, at lakas upang magkaroon ka ng pananampalataya na magtiwala sa kanya para sa mas malalaking bagay. Para sa ilang tao, ang pinakamalaking pagpapalaya na maaari nilang maranasan ay ang pagbabago sa kanilang pag-isip. Ang ilan sa mga pinuno sa Biblia ay nagreklamo nang marinig nilang tinawag sila ng Diyos upang akayin ang mga tao patungo sa isang partikular na tadhana. Ito ay dahil sa kanilang limitadong paniniwala tungkol sa kanilang sarili. Nahirapan silang magtiwala sa Diyos na gagawin ang gusto niya sa pamamagitan nila. Kailangang itama ng Diyos ang kanilang pag-isip at sabihin sa kanila na ginawa niya silang magkasya. Ang pagbabago sa mindset ay mahalaga sa iyong paglalakbay tungo sa kadakilaan at banal na turnaround. Kung patuloy mong iniisip ang parehong paraan ng pag-isip mo, magkakaroon ka ng parehong mga resulta na mayroon ka. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng aklat ng Roma 12:2. Huwag na kayong umayon sa pattern ng mundong ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-isip. Pagkatapos ay masusubok at maaaprobahan nyo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti, nakalulugod, at perpektong kalooban. Ipasailalim ang lahat ng iyong paniniwala, kaisipan, at pananaw sa salita ng Diyos, at iwasan ang bawat maling kaisipan. Ibaba ang bawat pag-isip na nagmamataas sa sarili laban sa kaalaman ng Diyos, at hanapin lamang na magkaroon ng pag-isip ni Kristo, tulad ng ipinahayag sa mga banal na kasulatan. Minamahal, ngayong naunawaan mo na ang mga palatandaan na dumating na ang iyong panahon ng kadakilaan at banal na pagbabago, kailangan mong malaman kung ano ang gagawin bilang tugon sa ginawa ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng kanyang mga awa. Maraming mga tao ang nagtatamasa ng panahon ng mga pagpapala at ang kagandahan ng isang bagong antas sa ilang sandali, ngunit tumanggi na gawin ang tatlong bagay na ito na susi sa pagpapanatili ng mga pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Kung hindi mo pinamamahalaan ang mga biyayang natatanggap mo mula sa Diyos, pinipigilan mo ang iyong sarili na maranasan ang higit pa. Dapat nating matutunan na ang ating pagtugon sa kung ano ang ginagawa ng Diyos para sa atin ay kasing halaga ng kung ano ang natatanggap natin mula sa Kanya. Hindi sapat ang pagpalain ng Diyos, kinakailangan na pahalagahan natin at tumpak na tumugon sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kailangan mong gawin ang tatlong pangunahing bagay kapag ikaw ay nasa isang panahon ng kadakilaan o napagtanto na ikaw ay nasa isang panahon ng banal na pagbabago. Ang mga bagay na ito ay tutulong sa iyo na panatilihin at paramihin ang mga pagpapala ng panahong ito sa iyong buhay. Tutulungan ka rin nilang maiwasan ang maling pamamahala sa mga pagpapalang dapat ay sa iyo. Ano ang mga bagay na dapat gawin? Numero 1, panatilihin ang puso ng pasasalamat. Una, dapat mong maunawaan na hindi ka makakapagbigay ng sapat na pasasalamat sa lahat ng ginawa ng Diyos para sa iyo. Walang oras na ginugugol mo sa pagbibigay ng pasasalamat sa Diyos na sayang o hindi kailangan. Mas marami ang ginawa ng Diyos para sa iyo kaysa sa iyong naiisip. Kailangan mong magkaroon ng ganitong pangunawa sa iyong puso. Makakatulong ito sa iyo na magpasalamat sa Diyos. Ang Diyos ay mabuti sa iyo. Naging mabuti ang Diyos sa iyo. Siya ang lumikha sa iyo at ang tanging dahilan kung bakit ka nabubuhay pa. Ano ang masasabi natin kung hindi kakampi natin ang Panginoon? Magsanay ng pasasalamat.
Dapat kang matutong magpasalamat sa Diyos kapag ang mga dakilang bagay na higit sa karaniwan ay nangyari sa iyo. Ang mas maraming oras na nagpapasalamat ka sa Diyos, mas maraming pagkakataon na nagbubukas ka para sa iyong sarili. Kung nagtataka ka kung bakit dapat kang maglaan ng oras sa pagpapasalamat sa Diyos, kailangan mong ipagdasal ang iyong estado ng puso. Tumingin sa paligid at tingnan kung gaano kalaki ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Ang pagbubukas ng panahon ng mga pagpapala, kadakilaan, at pagbabalik ay nangangailangan ng iyong puso ng pasasalamat. Sinasabi ng Biblia na ang lahat ng panalangin at pagsusumamo ay dapat gawin sa pasasalamat. Nagpasalamat si Jesus sa bawat himala bago nakitang mangyari ang mga ito, dahil mas pinagpapala ng Diyos kapag nagpapasalamat ka kaysa kapag nagrereklamo ka. Ito ang dahilan kung bakit nagalit ang Diyos sa mga Israelita. Lagi silang nagrereklamo at hindi nagpapasalamat sa ginawa niya para sa kanila. Kung mayroon kang 2 anak na lalaki, ang isa ay nagrereklamo tungkol sa lahat ng ginawa mo para sa kanya, habang ang isa naman ay gumugol ng oras sa paggunita at pagpapahalaga sa bawat gawa ng kabaitan at responsibilidad na ginawa mo para sa kanya, kanino ka natural na magugustuhan? Ang pangalawa. The only reason why you will gravitate towards him is because nagpasalamat siya. Magiging motivated ka rin na gumawa ng higit pa para sa kanya. Sa panahon ng iyong kadakilaan at banal na pagbabalik, magsanay ng pasasalamat. Laging magpasalamat sa Diyos. Pangalawa, manatiling mapagpakumbaba. Ang isang bagay na nagpapababa ng malalakas na lalaki ay ang pagmamataas. Maraming tao ang nagiging komportable, ipinagmamalaki, at nasisiyahan sa kanilang buhay at mga tagumpay kapag naabot nila ang isang panahon ng kadakilaan at banal na pagbabago. Dapat mong maunawaan na anuman ang iyong nakamit o nasaan ka man ay sa biyaya ng Diyos. Ito ay hindi dahil ikaw ay mas magaling kaysa sinuman, ito ay dahil ikaw ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos. Nakuha ni Apostol Pablo ang paghahayag na ito sa isa mga taga-Korinto 15:10. Ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay kung ano ako, at ang kanyang biyaya sa akin ay hindi nawalan ng bisa. Hindi, ako ay nagsumikap ng higit pa kaysa sa kanilang lahat, ngunit hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na kasama ko. Hindi sinabi ni Apostol Pablo na siya ay mas mahusay kaysa kaninuman. Siya ay nagtrabaho ng higit sa kanilang lahat, ngunit inamin niya na ang kanyang mga pagsasamantala ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kailangan mong labanan ang iyong pride. Ang pagmamataas ay hindi mo kaibigan kundi iyong kaaway. Ang pagmamataas ay ang simula ng iyong pagbagsak. Nauuna ang pagmamataas bago ang pagkahulog. Kapag ang ilang mananampalataya ay pumasok sa kanilang panahon ng kadakilaan, nakakalimutan nila ang kanilang mga nakaraan at nakikita ang mga pagsisikap ng ibang tao na walang bunga. Nagsisimula silang isipin na mas matuwid sila kaysa sa iba. Iniisip nila na sila ay mas karapat-dapat o mas mahusay kaysa sa ibang mga mananampalataya. Ito ay mga mungkahi na inihahasik ng dyablo sa kanilang mga puso upang ibagsak sila. Dapat mong patahimikin ang iyong puso sa mga kaisipang ito. Kung hindi ka matututong labanan ang mga kaisipang ito, magiging mga paniniwala mo ang mga ito, dahil mayroon kang mga resulta na nagpapakitang mas mahusay ka kaysa sa iba, na magiging libingan na huhukayin mo para sa iyong sarili. Hindi ka mas mahusay kaysa sa sinuman. Kung ang mga bagay ay gumagana para sa iyo at hindi para sa iba, hindi ito nangangahulugan na hindi sila nagsisikap. Sinabi ng Diyos na maaawa siya sa sinumang kaawaan niya. Nakatagpo ka lamang ng pabor at awa sa kanyang paningin. Hindi dahil mas espesyal ka kaysa sa ibang tao. Ang Diyos ay hindi nagtatangi, ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang panahon. Ito ay maaaring panahon mo, ngunit huwag mong ibaba ang iba dahil darating din ang kanilang mga panahon. Bilang 3, iwasan ang lubak. Alam mo ba na may mga aksyon, karakter, o desisyon na maaari mong gawin na magpapatigil sa iyong panahon ng kadakilaan at banal na turnaround? Dapat mong tandaan kung sino ang demonyo. Sinasabi ng Biblia sa Juan 10:10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay, at pumuksa,
ako ay naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng lubos. Ang dyablo ay naghahangad na nakawin ang magagandang pagpapala na mayroon ka. Nais ng dyablo na patayin ang lahat ng ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, at balak din niyang sirain ang iyong buhay. Hindi ka dapat maging relaxed at casual. Kailangan mong maging alerto at bukas sa pagtukoy sa plano ng kaaway, na kung saan ay mawala sa iyo ang inihanda ng Diyos para sa iyo. Pinapayuhan tayo ng Biblia na labanan ang dyablo, at tatakas siya. Kung tumanggi kang labanan ang dyablo, hindi siya tatakas. Dapat mong makita ang mga lubak na negatibong makakaapekto sa iyong season of greatness o paikliin ang tagal ng iyong season ng divine turnaround. Maaaring ito ay pang-aapi sa ibang tao, maling pamamahala sa mga mapagkukunang ibinigay sa iyo ng Diyos, o iba pang mga aksyon. Ang mga bagay na ito ay sumasabotahe sa iyong mga pagpapala. Hindi mo kailangang isakatuparan ang bawat ideya o mungkahi na pumapasok sa iyong isipan. Kailangan mong pabayaan ang ilan. Ang kaharian ng kadiliman ay nagbibigay inspirasyon sa ilan, at ang kanilang layunin ay upang matiyak na ikaw ay masisipa mula sa kung ano ang ibinigay ng Diyos para sa iyo. Kung mag-aalay ka ng kakaibang apoy, masisira nito ang iyong buhay. Dapat mong pag-aralan ang mga batas, unawain ang mga ito, at ipamuhay ang mga ito. Ito ang tanging paraan upang mapanatili ang iyong natanggap mula sa Diyos. Ang tatlong bagay na ito ay tutulong sa iyo na mapakinabangan ang iyong panahon ng kadakilaan at banal na turnaround. Pakitiyak na naaalala mo ang mga susi na ito at isagawa ang mga ito. Huwag mo silang pabayaan. Mas mararanasan mo ang mga pagpapala at kadakilaan ng Diyos. Magdasal tayo. Ama sa langit, salamat sa iyong salita at sa paghahayag na ibinahagi mo sa akin ngayon sa pamamagitan ng mensaheng ito. Pinahahalagahan kita sa karunungan at pangunawa na ibinigay mo sa akin. Salamat sa iyong awa at pabor sa aking buhay. Salamat sa pagiging bato at kalasag ko. Salamat sa hindi mo pagbitaw sa akin, ngunit sa pagiging isang kasalukuyang tulong sa oras ng pangangailangan. Salamat sa kung gaano mo ako dinala at kung gaano mo ako tinulungan. Ako ay nagpapasalamat sa iyong kagandahang loob at mga pagpapala sa aking buhay. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhasyan at yumuyo ko bilang paggalang sa iyo, Panginoon. Humihingi ako ng bagong season sa aking buhay. Humihingi ako ng panahon ng kadakilaan at banal na pagbabago sa aking buhay. Sinasabi ng iyong salita na dapat akong humingi at ito ay ibibigay sa akin. Hinihiling ko na matanggap ko ito. Hinahanap ko na sana mahanap ko. Humihingi ako ng panahon ng kadakilaan upang maibigay ko ang kaluwalhasyan sa iyong banal na pangalan. Hinihiling ko ang banal na pagbabalik na makikita ng mga tao at magbibigay ng kaluwalhasyan sa iyo. Sinasabi ng iyong salita na ako ang ilaw ng sanlibutan at ang asin ng lupa. Lumiwanag ang aking liwanag sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa sa aking buhay at luwalhatiin ka sa langit. Hindi ko nais na magdala ng kaluwalhasyan sa aking sarili, gusto kong magdala ng kaluwalhasyan sa iyo. Panginoon, natutunan ko ang mga palatandaan na ako ay nasa aking panahon ng kadakilaan at banal na pagbabalik. Dalangin ko na bigyan mo ako ng biyaya upang makilala ang aking panahon ng kadakilaan pagdating. Humihingi din ako ng lakas ng loob na gumawa ng mga tamang desisyon kung kinakailangan. Naiintindihan ko na ngayon na ang bawat season ay nangangailangan ng aking mga aksyon sa ilang partikular na lugar. Dalangin ko ang karunungan na malaman kung ano ang gagawin at ang lakas ng loob na gawin ang inaasahan mula sa akin upang makarating sa aking panahon ng kadakilaan at banal na pagbabago. Magiging sensitibo ako upang maunawaan kung ano ang inaasahan sa akin at magkaroon ng lakas na kumilos. Dalangin ko ang biyaya na maging mapagpakumbaba at magpasalamat kapag ang aking panahon ng kadakilaan at banal na pagbabalik ay naging halata para makita ng lahat. Ayokong maging mas maganda ang simula ko kaysa sa wakas. Mangyaring turuan ako kung paano maging down to earth at maiwasan ang mga lubak. Mangyaring tulungan akong maunawaan na ang aking mga mapagkukunan ay hindi para sa maaksayang paggasta, ngunit para sa iyong kaharian.
Mangyaring tulungan akong makita ang mga bagay mula sa iyong pananaw kaysa sa akin. Bigyan mo ako ng grasya na itama din ang aking pag-isip kung saan ito mali. Mangyaring ipakita sa akin ang mga depekto sa aking pag-isip at turuan akong magbago ng isip gamit ang kapangyarihan ng iyong salita. Dalangin kong magbukas ka ng mga bagong pagkakataon para sa akin. Hinihiling ko na bigyan mo ako ng lakas ng loob na makipagsapalaran. Dagdagan mo ang aking pananampalataya at pag-asa sa iyo. Tulungan mo akong maging isang malakas na mananampalataya na nakaugat sa iyo. Dalangin ko rin na iugnay mo ako sa banal na paraan sa mga magdadala sa akin sa aking panahon ng kadakilaan at banal na pagbabalik. Dalangin kong gisingin mo ang aking espiritual na buhay. Nagdarasal din ako para sa panibagong pagnanasa at layunin sa buhay. Mangyaring bigyan ako ng isang isip na laging mapayapa at masaya. Dalangin ko na baguhin mo rin ang aking pananaw at ibunyag sa akin ang katotohanan upang ako ay maniwala at magbago. Sa pangalan ni Jesus ako ay nagdarasal. Amen. Congratulations sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Naniniwala akong pinagpalakan ito. Kung gusto mo pa ang video na ito at mag-subscribe, mangyaring gawin ito ngayon upang makakuha ng access sa iba pang mga nakaka-inspire na video na tulad nito. Salamat sa panonood. Pagpalain ka ng Diyos.